Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang Hong Kong ay isa sa mga destinasyon na pinupuntahan ng mga expats at iba't ibang mga tao dahil hindi lamang sa ganda ng kapaligiran, pero kung ikaw ay mapunta sa lugar na yan at maghanap ng oportunidad, kahit ano paman ang linya mo ng trabaho, mapa tech, finance, advertising o HR pa, maraming oportunidad ang nagdaantay sa'yo lalo na kung magaling ka sa ginagawa mo. Bukod sa mga sektor na nabanggit kong yan, ang ilang mga OFW nating kababayan ay madalas ding magtungo sa lugar na ito para magkaroon ng tsansa na makakita ng pera. Kung ang mga expats ay sasabihin na gusto nila ang buhay sa lugar na yan, iba naman ang reaksyon ng mga locals kung sila ang tatanungin mo. Karamihan sa kanila ay sasabihin na ang pamumuhay sa Hong Kong ay malaki na ang pinagbago. Katulad ng daing ng mga tao mula sa ibang bansa pagdating sa taas ng bilihin at taas ng buwan ng renta, ganyan din ang reklamo ng mga taga-Hong Kong. Ang mag-asawang Cho ay parte ng mga taong merong ganyang hinaing at saloobin. Ngunit ang usaping pera at ekonomiya ay hindi nakapigil sa mga ito para tuparin ang kanilang pangarap na magkaroon ng isang pamilya. Nang sila ay kinasal noong mid-90s, ilang taon lamang ang kanilang hinintay at sila ay biniyayaan ng anak noong June 10, 1999. Ang babaeng sanggol ay pinangalanan nilang Cho Wai-yin. Dahil sa pribadong pamumuhay ng mag-asawa, wala sa ulat kung meron pa silang mga anak. Ngunit ang malinaw ay ginawa nila ang lahat para magkaroon si Wai-yin ng magandang kabataan at mapapasok ito sa magandang paaralan. Bagamat siya ay hindi nanguna sa kanyang mga klase, naiulat naman na hindi lamang naging mabuting estudyante si Wai-yin, pero natural din ang pagiging palakaibigan nito. Nang siya ay matapos sa high school, si Wai-yin ay naiulat na nag-enroll sa Wong Fong Ling College. Ngunit habang siya ay nag-aaral, siya ay nadiskubre ng isang talent na nag-alok sa kanya para maging isang modelo. Ngunit kung si Wai-yin ay masaya sa balita, ang kanyang mga magulang naman ay hindi excited sa idea na siya ay magmomodelo habang nag-aaral. At upang mapapayag ang kanyang mga magulang, nangako si Wai-yin na kaya niyang pagsabayin ang lahat. Kaya kalaunan ay pumayag na rin ang kanyang mga magulang at sinuportahan ng mga ito ang kanyang mga pangarap. Pero bago siya inilaunch bilang modelo, ang pangalan ni Wai-yin ay binago at ang kanyang screen name ay naging Aqua. Bagamat wala siyang karanasan sa pagiging modelo, nagpasalamat si Aqua na nagkaroon siya ng manager na hindi lamang nagturo sa kanya ng mga bagay na dapat niyang matutunan. Pero ito rin ang gumawa ng paraan upang magkaroon siya ng iba't ibang mga modeling gigs. Sa ganda ng kanyang kinikita ay nagawa niyang makalabas ng bansa sa edad na 17 taong gulang. At sa mga sumunod na taon ay nagawa naman niyang malibot ang iba't ibang lugar sa Hong Kong, China at Thailand. At para makakuha pa siya ng ibang proyekto at mapansin ang ibang talent managers, si Aqua ay madalas na nag-post ng kanyang mga litrato sa social media. Noong 2019 ay ipinakilala niya ang kanyang asong si Captain sa publiko. Nang parehong taong yun ay napansin din ng kanyang mga fans na naging malimit ang kanyang pagpo-post tungkol sa kanyang mga modeling gigs. Pero bago matapos ang taong yun, nalaman ng mga ito kung ano ang dahilan. Sa litratong ito ay makikita na mula sa pagiging modelo, ang 23 taong gulang na si Aqua ay nahilig sa pag-yoga. At katulad ng ibang mga babae na nasa early 20s, lalo na yung mga nasa mundo ng modeling, inalagaan ni Aqua ang kanyang katawan sa pamamagitan ng madalas na pag-eehersisyo. Ayon sa kanyang mga magulang, nang ma-expose si Aqua sa yoga, ay nagustuhan ito ng dalaga. Inaral nito ang bawat yoga pose na ibinahagi ng kanyang instructor at sa pagdaan ng ilang mga sessions, napagtanto niya na gusto niya ring maging yoga instructor. Ibinahagi ng kanyang mga magulang na habang ito ay nagtatrabaho bilang modelo, ay matyaga din itong pinapasukan ang kanyang mga yoga sessions. Dahil sa kanyang determinasyon noong 2021, masayang ibinahagi ni Aqua na siya ay isang certified yoga instructor. Kasabay noon ay gumawa rin siya ng social media account para lamang sa kanyang yoga dahil gusto niya rin itong pagkakitaan sa pamamagitan ng pag-aalok ng group o private class.
Bagamat laging masasaya at magaganda mga litrato ang kanyang ibinabahagi sa kanyang social media account, ni minsan ay hindi ito nakitaan ng kanyang mga followers na nag-post ng malulungkot o nakakadismaya mga contents dahil gusto niyang mapanatili ang kanyang imahe na siya ay laging positibo sa buhay. Ngunit ayon sa kanyang mga magulang, bagamat madalas magbahagi ng kanyang mga litrato at tungkol sa kanyang trabaho ang yoga instructor, sila at ilang mga kaibigan ni Aqua ang saksi kung paano nito pribadong inaasikaso ang kanyang mga problema. Ibinahagi nila na nasaksihan nila kung paano ito umiyak at madismaya sa mga plano nitong hindi nagtatagumpay. Ngunit kahit ilang beses itong nabigo sa personal niyang buhay at trabaho, ang dalaga ay nanatiling matatag dahil naniniwala ito na ang lahat ng kanyang nararanasan, mabuti man o masama, ay parte ng buhay at ito ay lilipas din. Noong 2022, si Aqua ay masaya dahil sa ilang taon niyang pagtsatsaga ay unti-unting dumarami ang mga taong naiimpluwensyahan niya. Siya ay merong 13,000 followers sa Meta, mahigit 50,000 followers sa kanyang personal account sa Instagram at mahigit 2,000 sa kanyang business account. Kung titingnan mo ang kanyang social media accounts, maaaring sabihin mo na nakay Aqua na ang lahat. Ang glamorosong buhay, magandang mukha at matagumpay na karera. At upang maibahagi ang kanyang tagumpay, madalas din siyang magbigay ng mga gamit sa kanyang masugid na mga followers. Noong July 2022, ang kanyang mga loyal fans ay nagtaka dahil ang huling beses na nagpost si Aqua ay noong naglalaro siya ng golf kasama ang kanyang mga kaibigan at ang petsa ng video na yan ay noong June 27, 2022. Kung titingnan naman ang kanyang Meta account ay nakapost ang litratong ito ni Aqua kasama ang kanyang asong si Captain. Ang ilan sa kanyang mga fans ay hindi naman gaanong nag-alala dahil sa isip nila, tao lamang din si Aqua na minsan ay kailangang magkaroon ng social media break. Pero pagkalipas ng ilang linggo, ang lahat ay magugulat sa susunod nilang mababalitaan tungkol sa modelo at yoga instructor. Base sa mga reports na naglabasan, totoo ang hinala ng iba na ang modelo ay nagdesisyon na mag-social media break dahil meron itong personal na problemang pinagdadaanan. Ang mga kaibigan, kahit ang mga magulang nito ay dinamayan si Aqua sa problema niya. At bago magtapos ang buwan ng Hunyo noong 2022, ang 23 taong gulang na si Aqua ay naisip na gusto niyang mabago ang kanyang buhay. At upang masakatuparan ito ay hindi lamang sapat na baguhin niya kung paano siya mag-isip, pero kailangan niya ring lumipat sa ibang lugar. Ngunit ang pagbabago sana na gusto nitong gawin ay hindi na nangyari dahil si Aqua ay hindi na makontak simula ng alas 4 ng hapon noong July 29, 2022. Nang hindi ito nagre-reply sa paulit-ulit nilang tawag at text, ang ina ni Aqua ay kaagad nagtungo sa Wong Tai Sin Police Station para mag-file ng missing persons report. Ayon sa salaysay ng ama ng modelo, nang hindi niya makontak ang kanyang anak ay kaagad siyang nagpunta sa apartment ito. Ngunit ang lugar ay napakalinis. Kaya kaagad niyang kinontak ang isa sa mga kaibigan ni Aqua pero kahit ito ay sinabi na hindi niya alam kung nasaan ang modelo. Nang makuha ang buong detalye tungkol sa pagkatao ni Aqua tulad ng address nito, ang mga otoridad ay kaagad sinimula ng investigasyon sa apartment ng modelo na makikita sa Seaside Sonata sa distrito ng Shamshui-po sa pagbabaka sakali na mayroong mga tao na makakapagbigay sa kanila ng clue. Ang balita na nawawala ang modelo ay kaagad kumalat at nag-trending sa Hong Kong. Ang pamilya ni Aqua ay ginamit rin ang social media para manawagan ng tulong sa publiko. Ngunit ang kanilang pag-asa na makita pang buhay si Aqua ay nawasak. Dahil noong July 1, 2022, mahigit 24 oras pagkatapos mai-report na ito ay nawawala, naging laman ng bawat news outlet sa Hong Kong na ang missing persons report ay itinaas na ng mga otoridad sa homicide case. Sa mga balita ay kumalat din ang litrato ng lalaking ito na di umano'y suspect sa pagpatay sa yoga instructor. Kung magrereklamo ka na hindi ko maipakita ang mukha ng suspect, yan ay dahil sa batas ng Hong Kong na tinatawag na presumption of innocence. Ibig sabihin kahit meron na silang nakalap na ebidensya laban sa nasasakdal, hanggat hindi natatapos ang paglilitis, sa batas ang lalaki ay inosente pa rin. Pero dahil merong mga taong taga Hong Kong na walang pakialam sa batas na yan, ay hindi ako nahirapan na makakita ng litrato niya na hindi naka-blur.
Kung ang publiko ay walang kaalam-alam sa pagkatao ng suspect, ang malalapit naman kay Aqua ay pamilyar na pamilyar sa pagmumukha ng taong yun. Dahil sa tindi ng pagre-research ng mga fans ni Aqua tungkol sa background nito, ay hindi napigilan ng korte ang pagkalat ng impormasyon ng suspect sa internet. At ilang oras lamang pagkatapos mahuli ang salarin, ay kumalat sa internet hindi lamang ang kanyang pangalan, pero pati na rin ang kanyang address, phone number at kahit ang kanyang mga criminal records. Ang lalaking yan ay kinilalang si Alex Lo na 28 taong gulang. Katulad ni Aqua, siya ay born and raised din sa Hong Kong. Nang tumuntong siya sa elementarya, si Alex ay nahilig sa wushu na tawag sa competitive Chinese martial art. Ang kanyang hilig sa kung fu ay hindi nawala kahit siya ay tumuntong na sa high school. Salamat sa eskwelahan na kanyang pinasukan, ang Taksun Secondary School sa Maon Shan ay merong programa sa atletang tulad niya. Doon ay mas lalo siyang naging bihasa sa wushu at sa kanyang galing, si Alex ang nangibabaw kumpara sa ibang atleta. Noong 2008, siya ay napiling representative ng Hong Kong sa 2nd World Junior Wushu Championship. Bagamat naging mahirap ang kanyang training, hindi naman binigo ni Alex ang kanyang coach, teammates at kababayan dahil naiuwi niya ang gold at silver medal. Bukod doon ay siya rin ang nakakuha ng Outstanding Athlete Award. Nang makatapos siya ng high school, ang dating atleta na punong-puno ng confidence ay tila nagbago ang kilos at focus sa buhay. Nawalan siya ng ganang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Hindi klaro kung ano ang dahilan kung bakit hindi na niya na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Pero ang malinaw, ang high school graduate na si Alex ay nakatira kasama ang kanyang mga magulang dahil sa taas ng renta kapag kumuha siya ng sarili niyang apartment. Bagamat hindi siya nakatuntong sa kolehiyo, si Alex ay naiulat na magaling makisama sa ibang mga tao. Kaya naging madali sa kanya ang magkaroon ng trabaho. Base sa mga ulat noong Abril ng taong 2021, sa isang pagtitipon ang dating atleta ay nakilala ang yoga instructor. Kahit sila ay merong 5 taong agwat sa kanilang edad, ang 28 taong gulang na si Alex ay lakas loob na ipinakilala ang kanyang sarili kay Aqua. At simula noon ay hindi na sila mapaghiwalay. Ang mga kaibigan ni Aqua ay hindi tinutulan ang kanilang relasyon dahil kontento sila na nakikita nilang masaya ang kanilang kaibigan. Ang pagiging mature at maalaga ni Alex ay nagustuhan ng 22 taong gulang na modelo. Kaya nang maiulat na nawawala si Aqua, ang mga otoridad ay ginawa ang lahat para mahanap si Alex dahil gusto nila itong questionin hindi lamang dahil sa karelasyon siya ng modelo. Pero nang suriin nila ang CCTV sa loob at labas ng building, ay nahagip siya ng kamera na pumasok sa building na tinutuluyan ni Aqua bandang 4:30 ng hapon noong June 29. Pagkalipas lamang ng 6 na minuto mula nang siya makapasok sa building, makikita na pumasok siya sa elevator pero sa pagkakataon na ito ay kasama na niya si Aqua. At base sa kilos ng dalaga ay hindi siya sapilitan na sumama kay Alex. Pagkatapos nilang makita na si Alex ang huling taong maaaring nakasama na modelo, ang mga otoridad ay kagad nagtungo sa bahay na tinutuluyan nito. Ang 28 taong gulang ay binuksan ang pintuan at ito ay nilarawang nakipagtulungan sa mga otoridad. Hinayaan itong halugugin ng mga pulis ang loob ng bahay pero ang mga ito ay nadismaya dahil hindi nila nakita si Aqua o anumang senyales na ito ay nanggaling sa tahanan na yon. Kaya wala silang nagawa kundi bumalik sa police station. Ngunit ang mga otoridad sa Wong Tai Sin Police Station ay nagulat dahil nakatanggap sila ng tawag na si Alex ay nagtungo pala sa ibang presinto kasama ang kanyang abogado. Sa permiso ng kanyang attorney at sa harap ng mga pulis, inamin ni Alex na siya ang dahilan kung bakit nawawala si Aqua. Pagkatapos ng kanyang pag-amin, kusa niya ring ibinigay sa mga ito ang susi para sa isang pintuan na matatagpuan sa 126th floor ng Ritz-Carlton Hotel sa Tsim Sha Tsui District. Nang matapos, si Alex ay hindi na nila mapilit na magbigay ng anumang impormasyon dahil kasama nito ang kanyang abogado. Hawak ang susi ay mabilis na nagtungo ang mga pulis sa nasabing hotel at doon ay nagulat sila sa kanilang nakita. Nang mapasok nila ang kwarto ay wala silang nakitang senyales na merong foul play na nangyari. Ngunit nang pasukin nila ang banyo, ang bathtub ay puno ng tubig at doon ay nakita nila ang nakasubsob na mukha ng babae. Nang baligtarin nila ito ay nakumpirma nila na ang biktima ay ang nawawalang si Aqua.
Nang inilabas ang autopsy report ay nalaman ng publiko na kahit ang modelo ay nakatanggap ng 30 mga saksak, 2 malalalim na saksak sa kanyang dibdib at leeg ang tumapos sa kanyang buhay. Ibinahagi din ng mga forensic investigators na kahit malinis ang kwarto ay nang ginamitan nila ito ng luminol, ang buong silid ay nagliwanag at base sa direksyon ng mga dugo, si Aqua ay nilabanan pa ang sospek. Pero wala siyang kalaban-laban sa dating atleta na may hawak pa na kutsilyo na may habang 10 pulgada. Ang mga otoridad ay hindi naman nahirapan sa paghahanap sa kutsilyong ginamit dahil ang salarin ay iniwan lamang ito sa loob ng banyo. Si Alex ay kaagad inaresto at sinampahan ng kaso. Ang publiko ay nagulat sa nangyari at marami sa kanila ang hindi maiwasang mapatanong kung ano ang motibo nito sa krimen. Pero dahil sa meron ng abogado si Alex, ay tila hindi ito aamin sa kung ano ba talaga ang kanyang dahilan para i-dispatch siya ang kanyang nobya. Ang pangalan at nangyari kay Aqua ay naging trending sa Hong Kong. At dahil sa walang makasagot kung ano ang motibo ng suspect, napakaraming mga chismis, mga teorya at spekulasyon ang lumutang. Ang ilan sa mga sikat na teorya ay ang unverified report na ang biktima ay di umanong isang cam girl. Ibig sabihin, ang modelo at yoga instructor na si Aqua ay nag-aalok din di umano ng malalaswang videos at litrato sa mga tao sa internet kapalit ng pera. Ang chismis na yan ay kagad itinanggi ng pamilya ng biktima. Ayon sa mga ito ay napakasakit ng mawala ng minamahal sa buhay. Pero mas nasasaktan sila na kahit ito ay pinatay na sa brutal na paraan, hindi sila makapaniwala na meron pang mga tao na nagpapakalat ng mga chismis para sirain ang reputasyon nito. Ang mga kaibigan ni Aqua ay mabilis na itinanggi ang mga kumakalat na balita sa social media. At sa loob lamang ng ilang araw ay isa-isa nilang ibinahagi ang maaaring motibo ni Alex kung bakit niya iniligpit ang modelo. Ayon sa mga ito, bagamat naging mainit ang mga unang buwan ng relasyon ng dalawa, sina Aqua ay madalas na mag-away. 7 buwan pagkatapos nila maging opisyal ay nagdesisyon si Aqua na iwan si Alex noong November 2021. Si Alex ay naiulat na hindi matanggap ang kanilang hiwalayan at paulit-ulit itong kinulit ang biktima para makipagbalikan. Ngunit ang dalaga ay wala na talagang balak na balikan si Alex dahil ito ay wala palang trabaho. Nalaman din nila na ang suspect ay madalas humiram ng pera sa biktima at madalas din na si Aqua pa ang madalas magbayad ng kanilang mga kinakain at lugar na pinupuntahan. Ang ganitong pag-uugali ni Alex ay hindi natagalan ng biktima dahil para sa maambisyon na si Aqua, marami pa siyang pangarap sa buhay at lugar na gustong marating. At sa pagtagal niyang karelasyon si Alex, ay unti-unti niyang napagtanto na magkaiba sila ng gusto sa buhay. Ngunit kung para kay Aqua ay wala na talagang balikan na mangyayari, para naman kay Alex ay hindi ito papayag na ganun-ganun na lamang siyang iiwan ng modelo. Kaya noong January 2022, tinakot niya si Aqua na ikakalat niya ang mga hubad nitong larawan kung hindi ito makikipagbalikan. Pero sa halip na matakot sa pagbabanta ng kanyang ex, ang yoga instructor ay nagtungo sa police station para ireklamo si Alex. Ibinahagi ng mga kaibigan ni Aqua na ang pananakot at pagbabanta ng dating atleta ang naging dahilan kung bakit na-depress ang biktima. Kaya para hindi ito lalong masadlak sa depression, ang mga kaibigan ni Aqua ay lagi siyang binibisita sa kanyang apartment at madalas din nila itong yayain na kumain sa labas. Sa pagdaan ng ilang linggo ay bumalik sa dati nitong ugali si Aqua. At isang araw ay nagulat na lamang sila nang ibalita nito na gusto niyang magtungo sa ibang lugar para sa bagong simula. Ngunit ang lugar niyang napili ay Amerika. Bagamat malayo ay sinuportahan nila ang desisyon nito. Ayon sa ulat, si Aqua ay nagdesisyon na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Estados Unidos. At doon na rin niya ipagpapatuloy na tuparin ang kanyang mga pangarap. Base sa mga reports, si Aqua ay nakabili na ng plane ticket. At ito ay nakatakda sanang umalis ng Hong Kong ng 2:00 ng madaling araw noong June 30, 2022. Ngunit ayon sa isang kaibigan nito, noong June 29, sinabi sa kanya ni Aqua na tapos na siyang mag-impake. Pero bago siya matulog, ay nag-text sa kanya si Alex. Sinabi ni Aqua na gusto makapagkita sa kanya ni Alex dahil gusto nitong bayaran ang lahat ng mga perang inutang nito. Kung ano ang nangyari sa dalawa sa loob ng Ritz Hotel ay walang nakakaalam. Ang sagot din sa tanong na bakit siya sumama sa kanyang ex sa hotel na yon
ay wala ring nakakaalam dahil katulad ng nabanggit ko kanina, tikom at ayaw magsalita ng suspect. Pero para sa teorya ng mga otoridad, ang nangyari kay Aqua ay luma ng dahilan ng mga lalaking insecure sa buhay. Ito yung very classic na kaso na if I cannot have you, no one will. O sa Tagalog, kung hindi ka mapapa sa akin ay walang makikinabang sa'yo. Sinabi nila na ang walang maipagmamalaki sa buhay na si Alex ay hindi kayang matanggap na ang kanyang ex na maganda at may pera ay kaya siyang iwan. Para sa mga investigador, kahit ito ay walang trabaho at pera, ay siyang laki naman ng pride ni Alex. Sinabi nila na maaari ding nakaramdam ito na hindi na siya makakahanap pa ng babae na katulad ni Aqua na handa siyang gastusan. Nang hindi gumana ang kanyang mga taktika para balikan siya ng modelo, lalong nagngit-ngit sa galit si Alex nang mabalitaan nito na pupunta si Aqua sa Amerika. Ayon sa mga otoridad, malakas ang kanilang paniniwala na premeditated o pinagplanuhan nito ang lahat upang wala nang makinabang pa kay Aqua. As of this recording, si Alex ay nakakulong pa rin habang naghihintay ng paglilitis. Sa sulat na inilabas ng pamilyang Cho ay pinasalamatan nila ang mga otoridad sa mabilis nilang pag-aksyon sa kaso ni Aqua. Nakiusap din sila sa mga taong walang tigil na nagpapakalat ng mapanirang chismis tungkol sa kanilang anak. Bago nila tapusin ang sulat, ay iminungkahi nila na sa halip na magchismisan, mas mabuti pang ubusin nila ang kanilang lakas at oras sa mas mahalagang bagay tulad ng mahalin at alagaan ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa halip na pagtuunan nila ng pansin ang buhay ng iba, ay baka napapabayaan na nila ang kanilang pamilya. At kung sila ay handa nang ibigay ang kanilang atensyon sa mga ito, ay maaaring baka huli na ang lahat. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.